May tinatayo na tayo ngayon. I-update ko kayo sa Facebook page ko sa ating permanent office doon sa Malinaw East, Lila, Bohol. No? So, nandun na yung mga maraming panday natin, pa-overtime natin, dahil reshuffling namin June 2. Pero hindi pa kami maka-transfer doon dahil 2 months yung temporary building. And salamat ako sa mga followers natin dahil yung temporary building natin na-reach na natin yung target natin. 1.5 million. So salamat po. At iba-face natin ang pagtayo sa permanent building natin, sa mga rooms, sa mga exorcists, at sa mga deliverance ministers, at sa mga chapel na itayo natin sa sunod na mga araw. Iba-face natin, and then magtayo din tayo ng mga dormitories sa mga malayo na meron silang matutuluyan po. And then yan ang plano natin. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. At pwede din kayo mag-donate dahil ongoing yung construction natin. Pwede kayo magbigay ng isang hollow block, isang kabilya, no? Para po yan sa Diocese of Tagbilaran. It is not for Father Darwin. Amen? At huwag kayong mag-alala, sa sunod na mga buwan, i-post natin lahat ng mga tumutulong para ma-inspire sila. Yung mga pangalan nyo, i-post natin. Magsagawa pa tayo ng Facebook page, official, dahil marami akong ipopost from time to time, hindi nyo makita. So, magsagawa pa tayo ng permanent na Facebook page sa St. Michael Exorcism Center. At salamat po, hindi pa umabot ng isang buwan, nakakuha na tayo ng 1.5 million para sa temporary building. Para magka-transfer po tayo doon. Salamat sa inyo, ha? Pero hindi pa tayo natapos, nagsimula pa lang. At problema ng Diyos yan. Amen? He is a great provider, by the way. At mga kapatid, sana nakikinig kayo kanina. At sana po hindi kayo dependent sa amin. Lalo-lalo sa ministry namin, hindi kayo dependent kay Father Darwin. Saan kayo dependent? Sa Diyos lang. Bakit? Ang Diyos ay kasama natin wherever we go. Amen. Kahapon, natuwa ako. Pupunta yon dito, mga alas 5, alas 4. Yung taga-Cagayan na 2 months bedridden, hindi siya makalakad. Walang finding sa doktor, na imposible namang UTI, no? No? Lahat ng mga espesyalista nilapitan niya, espesyalista sa ugat, espesyalista sa buto, lahat 6 doctors po, mga espesyalista ang nilapitan niya. At 3 hospital na ang pinuntahan niya dahil hindi po natural yung karamdaman niya. So hindi nagamot sa doktor. Pero kung natural yon, kayang-kaya ng doktor yon. Dahil natural illness, makikita nila agad. At hinipo ko yung paa niya dito. Sabi niya, aray, ang sakit. Kahapon. Masakit ba ito? Masakit, Father. After receiving the sacrament and after receiving the sacramentals, deliverance prayer, sinuntok ko na yung paa niya. Father, hindi na masakit katulad kanina. No? At tuwang-tuwa siya. Nakita niyo yung video ko? Tuwang-tuwa siya. Sabi ng kanyang anak, Nanay, marunong ka nang maglakad? Dahil nakalakad na siya. Is it amazing? Bigyan natin papuri ang Diyos. No? Meron ako ipopost mamaya from Cagayan din. No? Ipopost ko lalaki. Sabi niya, Father, nakita niya yung babae nakalakad dito. Wow, may umiyak yung kasamahan niya. Sabi niya, Father, pwede mag-share ako. Pumunta din ako dito last year. Alam mo, Father, mas worse pa yung sakit ko. Siya 2 months lang. Ako, Father, yung sakit ko 6 years. At yung testimonya niya, ipopost ko mamaya alas 5. Okay, tingnan nyo, ha. At sila ang nagpatuloy sa pag-pray of deliverance sa bahay nila. 14 faith healers nilapitan nila. Hindi siya makatulog. Buong katawan niya, may itong likod niya, parang may sinusunog.
Ang init sa likod niya. No? Natutuwa ba kayo ngayon? Completely healed na po siya. Nakita niya yung nakalakad dito kahapon. At nung nakita niya, na-interview ko, Father, mag-share din ako sa'yo. Okay lang nga mag-video ko sa'yo. To promote the sacrament, not to promote me. To promote the sacraments of Jesus. In order all the priests will be enlightened how powerful they are because only them can administer the sacraments. Atong pakpakan na itong mga kaparian. Amen. Kung alam lang ng mga pare, yung kapangyarihan ni Kristo nandito na sa atin. Sa lahat ng mga kaparian. It is not exclusive to Father Darwin. Dahil maraming pupunta dito, magsimba tayo. Bakit? Si Father Darwin ang magmimisa. Bakit? Sagot namang nanay, dahil healing priest yan. Therefore, yung misa niya ay healing mass. All masses are healing masses because all priests are healers. Because they are all in persona Christi. Amen? At may lumapit sa akin last 2 weeks ago. Sabi niya sa akin, Father, salamat. Hindi ako, di wa siya magmahay. Sa Tagalog, wa magmahay? Hindi ako nagsisi, Hindi ako nagsisi, Father. Tagalog ko kayo na ay live na to. Hindi ako nagsisi, Father, na buong araw ako dito. Nakaupo, nakikinig, because catechism is healing. Evangelization is healing. Ano nangyari, nanay? Bakit ka nagpapasalamat? Ang Diyos ang dapat pasalamatan. Wala naman kapangyarihan si Father Darwin. Ang kapangyarihan ko lang ay kilikili power. No, yan lang talaga yung kapangyarihan ko, nay. Kilikili power. So, nangyari mga kapatid, sabi niya, 2 weeks, Father, na-confine yung tatay ko. Ang sakit ng ulo niya, Father. Walang finding sa doktor, Father. Nalilito lahat ng doktor. Anong nangyari, Father? Naalala ko tuloy yung natutunan ko sa pagbisita ko sa Office of Exorcism, Father. Kinuha ko yung libro ng simbahan, Catholic Handbook. Ano? Ang pangalan dyan? Catholic Handbook. At diniliberance ko yung tatay ko na walang diagnose sa doktor. Ang sakit ng ulo niya, Father. Normal na normal yung lahat ng lab test. While nag-deliverance ako, Father, yung oil, nilagay ko pinahiran ko yung ulo niya. Alam mo, Father, sumuka siya ng sticky saliva, mga laway. And after deliverance, Father, lahat ng sakit ng tatay ay nawala. Wow! Bumalik siya dito. Bakit ka pa bumalik dito? Upang magpasalamat sa kaalaman galing sa ating inang simbahan, Santa Iglesia Katolika. Amen! Bigyan natin papuri ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! At sana po na-inspire po kayo. Sana po yung aming nais, ito lang yung nais namin. Bakit nag-catechize kami? Nais namin ma-empower kayo. Only the truth can empower all of us. Do deliverance to your houses, do deliverance to your family circle, use the sacramentals of the church. Marami tayong matutulungan. Natutuwa ba kayo ngayon? Anong sabi ng simbahan? Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, the church is the pillar, the foundation of truth. Hindi natin maitanggi kung ano kalaki yung kapangyarihan ng ating simbahan. The power of the church. And we are the church. Marami kaming pasyente dito. Ine-exercise namin. Sinabahan namin for catechism from Bukidnon. May isang babae dito. Nag-react agad. Sinalubong niya ako. Pagrating ko, Father, from Bukidnon ako. Meron akong habak dito sa suso ko, Father.
Akala ko ako ang pakunin. I-renounce mo na yan. So, umupo siya sa harapan ko dito. While nagtutok ako, bigla lang siyang tumayo. No. Darwin, ikaw ang gusto kong haharapin. Huwag yung mga deliverance minister mo. Ikaw ang gusto ko. Nag-react na. Katulad kanina, no? At ngayon, dahil wala silang active exorcist doon, ini-empower ko yung family na kayo na mag-deliverance. Yung family member nila nag-deliverance, completely liberated na po siya. Lahat ng mga sakit ng kanyang katawan ay nawawala na. Is it amazing? Matagal na po yun. Dahil mga 50 years old na siya. Matagal na daw yung karamdaman niya. Hindi nagamot, hindi napagaling. Dahil walking possessed siya. Very active sa simbahan. Kahit walang misa nandun siya. Sisimba pa rin kahit walang misa. At ngayon, sabi niya, Father, hindi natin lubos maisip, no? Very religious ako, Father. Pero bakit ako? Bakit ako napuposes, Father? Lagi akong nag-receive ng confession. Dahil hindi niya na-renounce. Very important yung renouncement. Lahat ng superstitious belief ninyo, lahat ng occult involvement ninyo at sa mga ninuno nyo, i-renounce ninyo. At yung mga unholy soul ties, example, palakiro ka. May kapitan pumupunta dito, 1 year, nanghihina na siya. Hinang-hina na. From Zamboanga City, ang layo. Nakaabot dito. Father, kapitan ako ng barko. And then, ito nangyari sa akin, Father. Nahihirapan ako sa paglakad. Walang finding sa doktor. Tinanong ko, marami ka bang kajerjer? Pasensya ka na, personal yung tanong ko. Yes, Father, every port report. Every place replace. Di man ini. Take note, mga seaman. Akinig kayo. Delikado po yan. Kung ang naka-jerjer ninyo, paminaw, ang najerjeran ninyo ay may demonyo sasama sa inyo. Kaya nga, nanghihina siya. For 1 year, hindi na siya balik sa barko. Ang sabi ko sa kanya, ang dami mong najerjiran eh. May unholy soul ties. Oy, delikado yung mga palakiro, mga palakira. Yan ang rason, magkasakit ka. Unholy soul ties. Sabi ko, i-renounce mo. Tumawag, bumalik na ngayon sa barko. Is it amazing? The sacrament of Jesus, the most forgotten by most of the Catholics, is the real protection. The Eucharist. And the sacramentals of the church. Sabi sa cousin niya, Father, alam mo ba yung kapitan na nanghihina bumalik na sa barko? Is it amazing? Ayun na siya pajerjira ha. Ang iya radyong asawa. Pasensya na mo. Saon man wa man laing term God. Manaka, no. Mo na nga tawagi sakto just nanay. Oh, no. Tigsaka ka nay. Tigsaka ba ka? Mga anak kasi man. Tinood. Totoo yan. Maglilinis sa kanilang kwarto. Totoo. No. Papasok. Sila maglinis ng kwarto mo. No. Merong type B. Mga gurang-gurang. No. Paunahin daw yung type B. No. Mga gurang-gurang. Type class A, yung mga 18.
Bakit alam ko yan? Sabi ng mga seaman sa akin. No? So ngayon, ito po, maganda to na halimbawa po na sana po mag-ingat kayo. Safety po kayo kung focus lang kayo sa asawa ninyo. Kanara nyo yung asawa may tutuki, bahala nagluod. Kay dili na. Di nyo ka masakit. Maogan kinagwapahan. Mga Brazilian, nga na tinood. Nya timan niya, timan dyan na, nga dunay unholy soul ties. Ug daghan ming pasyente ana diri. Asa di lang, paabot lang pud mi ninyo. Kung mga sakit na mo, welcome naman pud mo na mo. Ay, salamat ay Father Darwin. Maghinulsol mo, naulian dyan siya. Wow. No? Yung, please mga kapatid, pag-aralan nyo po mabuti. Example meron kang ex bago ang yung asawa. And then may nangyari sa inyo, no? Please ask the deliverance minister the unholy soul ties. Specific ang pangalan po. Tanungin nyo dito sa aklat ko, pwede nyo ma-share namin sa inyo to break the unholy soul ties. Example, witchcraft yung na may nangyari sa inyo, sa sunod na araw manghihina ka. So ngayon mga kapatid, ang good news ko sa inyo, ang Diyos ay nagtayo ng simbahan to protect all of us. Therefore, let us increase our knowledge because one of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. Knowledge is power. Ano? Knowledge is power. At by the way, magsimula ako for soul life exorcism. May 4 daw akong exercise ngayon. And then, hindi ko alam anong oras matapos. Pero lalabas ako after ma-deliverance kayo. And then, sana po wala nang magbibideo mamaya. Yung magsimula na, tawagin yung mga pangalan nyo. Hindi natin alam yung katabi mo ay maraming demonyo. Uy. Kung sisigaw dito, huwag kayong tatakbo. Nahabulin nila kayo. Kahapon nag-exercise ako, isa lang, no? 4 ngayon, no? Sana wag na yung nagdagan. No? At huwag kayong matakot mga kapatid. Huwag kayong matakot. Satan is real. Sisigaw sila. Ngayon sisigaw sila, wow, hindi pa tayo nagsimula. Meron na nag-react sa labas. Di ba? Satan is real. Hindi ko kayo tinatakot. Totoo na may demonyo. Totoo din na may Panginoon. He is already defeated. Ano? He is already defeated. Ang demonyo ay talong-talo na natin. No? So, itong ministering ito ay all about prayer. Just imagine, 2:00, lalabas ako mga 3:30 or 4, mag-anointing of senses ako sa inyo, anointing of the sick, and then kung hindi pa ako matapos, babalik naman ako for continue exorcism. Marinig nyo lang, dahil bawal po mag-video, bawal din mag-live. Ngayon ko, mga guys, mag-exercise na ko, mga guys. Bawal yun. Dahil protektahan natin yung mga kapatid natin. Ikaw nga, kung nasa lugar niya, matroma ka. Instead, gagaling. Yung mga kapitbahay mo, demonyo yan. Na-possess yan. Hindi ka na, matatakot ka na. Hindi ka na lalabas sa bahay mo. Di ba? Satan is real. Kaya protektahan natin. Meron kaming documented na mga videos, pero amin lang yon. Merong mga videos na lumitaw. Meron tayong video na 2 na nakuhaan na lumitaw. Lumutang. No? Paano na ito, Father? No? Lumutang na. No? Hayaan nyo na yan. No? Libreng pamasahe na yan. Satan is real. Amen? Pero huwag kayong matakot. God is more than them. God is almighty. God is with us. Amen? Sa mga nandito ngayon, kung meron kayong third eye, page 204, closing the third eye sa aklat na yan. By the way, ang proceed sa mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin ng mga more than 40 ka mga scholars na tulungan natin. Okay? So, meron na tayong charity.
Ang office natin, ang ministry natin, may charity na tayo. Every semester, makapatayo tayo ng isang bahay worth of 100,000. No? Galing yan sa mga supporters natin. No? Grabe. No? So, ating gagamitin yung mga blessing, lalong-lalo na sa nangangailangan. Okay? And then, meron din tayong 18 seminarians na pinapaaral. Pero sa sunod na araw, mga 19 na yan. No? Bakit? Kung mamatay si Father Darwin ngayong eleksyon, may papalit. Okay? Piniprepare na natin yung lugar. No? Excited na ako mamatay. No? 40 years old na ako. Si Kristo 33 lang. So, lampas na ito. Uy, huwag kayong matakot mamatay. Nabuhay na si Kristo. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, yung natatakot, mauuna. Simbak ko kapader. Ikaw tayo mauna. Wait, I'm just kidding. And let us increase our faith, not our worry, not our fear. Amen! And then, kung may extra blessing kayo, pwede kayo mag-donate sa ministry. Any amount po. Dahil yung team natin ay hindi na po sila nagtatrabaho. Any amount. Kung wala naman, ipagdasal nyo kami. 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory Be. Period. At tatanggap din kami. Hindi kami tatanggi. Kung meron kayong ibibigay na lubid, tatanggap kami. Na ang dulo ay kalabaw, kambing, baka, baboy. Hindi kami tatanggi dyan. Kung nag-aani din kayo ng palay, magdala kayo ng 1/4 na bigas. Hindi na magugutom yung team natin. Amen? At yan po. Maraming salamat sa inyong pagbisita. At sa sunod na araw, doon na tayo. Sa sunod na mga July siguro, maka-transfer na tayo doon sa bago na permanent office of St. Michael Exorcism Center. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po na ma-share ninyo yung kaalaman na inyong natutunan galing sa salita ng Diyos, galing sa karanasan ng simbahan, galing sa opisyal na aral ng simbahan, maibahagi ninyo with love and mercy. Ano? With love, not with judgment, with love and mercy, not the eyes of judgment. Amen? I-share natin ito by means of love and mercy, lalong-lalo na sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan. Alam nyo, ang daming matutulungan natin. May kaibigan ako, Father, may born again. Kumakatok sa aking pintuan. And then, humihingi sa akin ng holy and exorcise oil. Dahil nagkasakit yung anak niya. And then, binigyan ko. At ninagyan niya yung sakit ng anak niya. Ay, hindi ko alam yung sakit. Kinabukasan bumalik. Humingi na naman ng holy and exorcise oil dahil gumaling daw yung kanyang anak. Ang kanyang paa ay namamaga. Ninagyan niya ng holy and exorcise oil. Kinabukasan, gumaling. Pati yung born again father. Pinagaling ng mga sacramentals natin. So, anong mensahe ko? Huwag niyo po yang ipagdamot. I-share niyo po yan sa mga nangangailangan. May youth ako, sabi niya, Father, may sumisigaw sa labas ng kwarto. Tulong! Tulong! Nahimatay pala yung anak niya. Tinitingnan niya, oh, ang itim na, nalagom na. No? Sa Tagalog, nalagom. Nangingitim. No, additional vocabulary. Nangingitim. Nahirapan ko sa kalisod. Ay, sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? So, nangingitim siya dahil nahihimatay. So, pumunta din siya doon. At sabi niya, wala ng pulso ha. So, kinuha na yung holy and exorcise oil at binigay sa kanyang nanay, Ate, ipainom mo sa bata mo. Ano yan? Gusto ko ng doktor. Ambulansya, ambulansya. Na blackout na yung nanay. So, siya na lang ang nagpatulo ng oil sa bibig. Hindi nga nakapasok eh. Tinuluan niya ng holy and exorcise oil. At dito, napatak yung tulo sa kanyang bibig. At sa pagtingin niya sa paa, gumalaw.
Pagbalik niya tingin sa mata, sa mukha, gumising at tumayo. Nahulog yung holy and exercise oil. Sabi ng nanay, ano ka, Inday? Manggagamot. Tinanong pa siya ng nanay, ano ka, Day? Manggagamot ka? Salamat, ha? Ano ba yung pinainom mo? Bigla lang gumaling yung anak ko. Pwede ibigay mo na yung oil sa akin. At sabi ng parokyano ko, yun po ay holy and exercise oil. Pero by the way, gumaling yung bata. By the way, mga kapatid, ang pagkagaling is bonus lang po yun. Ang pag-liberate, pagpalayas ng demonyo, bonus lang po yun. Ang malaking milagro, yung nagbago na tayo. No? Lagi na tayong nagdadasal. Lagi na tayong nagbabasa ng Biblia. Lagi na tayong nagsamba every Sunday. Amen? Yan ang tunay na milagro kahit hindi ka pa pinagaling, kahit hindi pa napalayas yung demonyo sa katawan natin. Dahil meron kaming umaabot na ng 3 years. Ngayon, na-exercise ko, isa sa mga high rank. 2 years na kami. Hindi pa lumayas ang demonyo dahil 10 legions ang pumasok sa kanya. Ilan? 10 legions. Ang isang legion is 6,000 soldiers. 1 legion is 6,000 soldiers. Ang pumasok sa kanya is 10 legions. 10 battalions. Grabe, no? Ang natira is 2 legions. So, nakuna na ng 8. So, for 2 years. For 2 years. Ilan na lang kayo nakatira? Nananatili sa katawan niya. We are 2 legions, Darwin. Gusto na naming lumayas, Darwin. Pero yung Diyos na yan, hindi kami makalayas. Hindi namin alam. Na-torture na kami. Very talkative. Mapakinggan nyo mamaya. No? Demons are real. No? Huwag kayong matakot. Increase your faith, not your fear. When you increase your faith, you starve the demons. When you increase your fear, you feed the demon. Ano? When you increase your fear, you feed the demon. When you increase your faith, you starve the demon. Natutuwa ba kayo kayon? Huwag na kayong matakot pa. Amen? God is good all the time. Maraming mga pamilya ngayon, sinasamahan sa team natin, sinasamahan sa ministry natin, completely liberated na po because they are dependent on God, not on Father Darwin, nor to our ministry. So, anong makapaggaling sa'yo? Dependent on God alone. Amen? So, ngayon, mag-bless ako sa inyong mga religious item. Diyan lang kayo sa inyong mga upuan. Unahin nating bless ang inyong mga asin. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? Unahin lumapit dito. At mamaya, after ma-deliverance kayong lahat, lalabas ako for anointing of the senses and then anointing of the sick. May misa na tayo kanina, na-receive na ninyo yung katawan ni Kristo. Sa mga merong malala na sakit, anong advice ko sa inyo? Receive Eucharist every day. Receive the Eucharist every day. Yung gamot ninyo, instrument of healing yon. Ang pare, instrument of healing. Ang doktor, instrument of healing. But the Eucharist and the confession is the source of healing. Anointing of the sick is the source of healing. Amen? Why? It is instituted by Christ Himself. Hindi yan tinayo ni Father Darwin. Hindi yan tinayo ni Pope Leo. Tinayo po yan ng ating Panginoong Hesukristo mismo. So, unahin natin yung asin ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You, creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you
through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would die in your goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and a salt from evil spirit, through Christ. So Lord, lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Lahat ng pare makabless using the ritual of the church, not using his own ritual. Please tell the priest, use the ritual of the church, so that the intention of the church will prevail, not your personal intention. Okay? Sunod, buksan niyo yung tubig. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. You creature of God, water, I purge of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.